lahat. Kanina ko pa tinitingnan si ate, ate, talo mo pa ako, dalawa yung yellow ribbon mo. Ha? Tsaka yung mga bowler mo, baka pati yung akin, ha? Nandyan rin yung akin talaga naman. Okay. Iyan ang problema ko ngayon. No? Kwento ko kaya ano ba yung problema. Ano mo nyo kasi, nung araw, no? Dumating yung martial law, bawal yung magtipo ng tao, di ba? Yung sa, hirap naman to, parang ako lang umabot ng martial law. Yung iba dyan, umami naman, umabot rin kayo. Okay. Yung ama ng bayan, ho, titulo lang ho yun, ha? Hindi ho, hindi po tayo ma. Anyway, di ba nung martial law, pag lumampas ng tatlo yung nagtipon, illegal assembly. Okay? Dumating yung panahon na, no? Nagkaroon na ng eleksyon, maski pa paano doon eh. Pero nung pinaslang ang tatay ko, doon talaga medyo marami na nagkaroon rally. At isa sa mga unang rally po, 1984, sa Cebu. Makananig na nyo itong kwento kong to, pero para maipaliwanag yung problema ko kasi. So, noong 1984, merong isang senador, no, bago martial law, dumating doon sa rally, late. Pagdating ko niya sa rally, hindi natin yung tao sa plaza, tatatlo. No? Sabi niya ngayon doon sa MC, magsasalita pa ba ako? Tatatlo na lang ito nandito. Sabi sa kanya na MC, alam mo niyo, baka kayo hinihintay, hindi pa natin na-convince itong tatlong to eh. Subukan kaya niyo. Okay? So, imbis na, di ba? Kunyari may nakita kayong gusto ko usapin na 3 taon, anong gagawin niyo? Pupunta kayo sa entablado, lalapitan na lang niyo. Siya ho, matagal na hindi nakatanga ng mic. No? Sumampa ng entablado, nagtalumpati para kausapin yung 3 tao sa plaza. Okay? Kalagitnaan ng talumpati, tumayo yung isa. Lingon siya sa MC, Sir, mukhang na-convince ninyo, tuloy ninyo, 2 na lang. Matatapos na yung talumpati niya, tumayo na naman yung isa. Isa na lang yung tao sa plaza kausap niya. Sabi niya ngayon, paano to? Sir, lahat ng nauna sa inyo, hindi na ako kumbinsin yan. Kayo lang pala hinihintay. Pakituloy na nyo. Pag nakuha natin yung huling yan, 100% na tayo. Di ba? So, natapos yung talumpati, hindi naman siya iniwanan. Nilapitan niya. Sabi niya, Brad, kumbinsido ka na ba? Sagot sa kanya, Sir, bago pa ako kayo dumating, kumbinsido na ako eh. Talaga? Oo, ako nagperam ng sound system na ginagamit nyo eh. Ngayon na natapos na kayo, kung pwede ililigpit ko na, uuwi na ako eh. Bakit problema ko ngayon yan? Kasi nakita ko si ate, magkasama na tayo noong 2010 pa, baka pati 07 kasama rin kita. Baka pati nanay ko kasama ka rin. No? Paano mo kukumbinsihin yung kumbinsido? Hindi ba? Yun ang problema. So, susubukan pa rin natin. Baka naman tutulungan ko turuan natin yung wala dito na hindi pa kumbinsido. Baka yun ang trabaho natin ngayon. Okay? Kala ko kakanta ka na iya. Kung hindi lang ho makulimlim ngayon, baka imbis na nagtalumpati tayo, kumanta na lang ako eh. Kaya lang, less na rin ako. No? Yung galing kami Das Marinas kasi, nakita ko yung isang flood control project natin doon. Ginagawa pa yung flood control project. No? Makulimlim, kumanta ko, bahain, matangay yung ginagawa natin flood control project, at saka na lang. No? Total naman, hindi dumating yung El Nino dito sa Luzon na matindi. Okay. Yung, kailangan ko na ho ng kodigo, no? Okay. Mahirap i-memorize eh. Bawal pa. Alam niyo, no? Kasi, siyempre, di ba, tawag ko sa inyo, kayo mga boss ko eh, public servant ako. Kailangan akong mag-report sa inyo. Ano ba ang napagtulong-tulungan natin sa Cavite? Ano ba ang, di ba, ano ba ang naging bago o nagbago dahil binigyan nyo tayo ng pagkakataon? Sa totoo lang ngayon, pinasabi ko, yung unang ginawang talumpati sa akin, 7 na pahina eh. Single space. Sabi ko, pag binasa ko ito, baka naman yung makausap ko, makalimutan na lahat ng pinag-usapan. Sabi ko, hindi. Tawag namin bullet point, summary. So, tingnan naman po nyo, nakikita nyo yung itsura, di ba? Bawat isang linya dyan, isang ginawa natin. Yung pinakamaigsi. Magaling ko yung mga writer ko. Yes, sir. Kita nyo, isa't kalahating pahina, papuntang 2. At ito, di ba? Para bang, hindi mo na i-detalye masyado. Bawat isang pinagtulong-tulungan natin, isang line lang, no? At ito sa itsura nito, nagtipid pa sila dahil sabi ko, huwag masyadong mahaba. Ibig sabihin nun, isang pahina eh. Ito problema, isa't kalahati, bawas na yan mula doon sa 9 na pahina. Kaya, hindi naman ako mayabang na tao eh, di ba? Pero bakit itong pagkakataon lang to? Dapat na mamalaman nyo kung anong ginawa nyong pagbabago dito sa Cavite. Kaya kung pwede, pero na lang ito, kodigo muna.
Okay. Oh, isa muna. Sample, sample. Pero sa inyo nakaharap, sa akin ay wala naman. Susubukan ko lahat ng memorya ko. Sa Cavite po, meron tayong pinasanayan dito. Ang pangalan Ternate Nasugburod. Okay? Alam niyo yun. Maganda naman. Ang problema doon, 6 na kilometro lang yun. Gaano katagal ginawa yung 6 na kilometrong karsadang yun? Konti lang naman, 2 dekada. Di ba? Yung batang ipinanganak nung inumpisahan yung karsadang yon, nag-graduate na ng college doon natapos yun. At ang masakit to, no? Kasama yun sa pinagawa namin, pero hindi kami nangako doon. Okay? At, di ba, bakit naman kailangan gawing ganyan kahaba? Okay. Sample po. Yun ang dinatnan natin. Yung ginawa naman ng Daang Matuwid, nationwide po, nasa 18,000 kilometers sa tayo ng karsada, 107,000 linear meters ang tulay. Okay. Wala pa dyan yung PPP. O, kita nyo, yung blanco nakaharap sa akin, ayun yun ang kodigo. PPP, baka magkamali ako ng mga letra, di ba yung MCX ginagamit nyo ngayon? Okay. Yung Calax, paparating na. Cavite, Laguna, Expressway. Yung lahat ng mga tren, si LRT1, at saka 2 ho yan 6 yata yung isa. Ayun yung pabasa yung aking notes. Tapos, meron pang integrated bus terminal, transport terminal. No? Iyon rin, parating na yun. Yung tren na malaki, yung rail natin system, magmumula ng Malolos, papuntang Tutuban, papunta ng Calamba, papunta ng Bicol. No? Panibago na home tren yan para yung hindi pa ho natin magagamit next year yan. Pero yung funding po nito, napakiusap natin sa Hapon, at yung bansang Hapon, mabait sa atin talaga, imbis na ibinigay sa ating installment plan, bibigay ho sa atin yung utang na concessional, 1 tranche, minsanan, para talaga maliwanag na matatapos na umpisahan at matapos yan tren na yan. Siyempre, yung susunod na parte ho naman, hindi ko na ho masasaklaw, papunta naman sa amin sa norte. Pero yung una muna, Malolos, Tutuban, Calamba, at papuntang Bicol. Okay. Ano pa ang pwede natin sabihin? Ito kailangan pasilip po ng kodigo, konti lang. Teka muna, yung alam ko, yung 4-piece na programang yan, lumabas yung survey, sinabi, 4 kada 5 Pilipino, iboboto yung magpapatuloy. Nakita natin lahat yun, di ba? Di ba kinabukasan, lahat kami magpapatuloy niyan. Tama o mali? Pero mag-internet ho kayo. 2013 lalo na. Kasi pinaipon ko, ano ba yung mga pinagsasabi na lahat itong mga kalaban ng araw? May dapat, programa yan. May umpisa, may hangganan. Dapat ihinto, dapat imbestigahan. Ang laki ng ginagastos. Ang dami hong batikos. Nagugulat ho kayo, nung pag nag-internet search kayo, lahat ng buha batikos ang magpapatuloy ng 4-piece ngayon. Kaya, yun. So, kayo na nagsabi, meron pang 5-piece. Ngayon, ayun nyo talagang pasilip sa akin yung kodigo, pero balik tayo sa 5-piece. Dagdagan natin, kasi narinig ko rin sinabi ng taong binabanggit mo, hindi 4-piece, gagawin kong 5-piece at babawasan ko buwis nyo habang pinalalaki yung programa. Okay? Dito, karamihan kababaihan. Malamang meron dito may bahay. Tama ho ba? Okay. Tatatlo lang palang mga nag-asawa dito. Baka dito ako makahanap, Okay. Tatatlo lang ang may bahay dito. Ngayon, pag umuwi ang mister nyo at sinabi, simula sa susunod na buwan, babawasan ko ang budget mo. At pagbawas ko ng budget mo, dagdagan mo, binibili mo. Pakitanong kay 5-piece. Diba? Kasi tingnan nyo, kami sa Daang Matuwid, importante, totoo ang pinagsasabi mo. 2010, baka naalala nyo, sabi ko, hindi ako magtataas ng buwis. No? Kunin muna natin yung buwis na nandyan na sa batas. At yung po ginawa natin. At yung buwis na yan, yan ang may responsibilidad doon sa 18,000 kilometers sa karsada na gawa natin. 107,000 linear meters ang tulay. 4.6 million na membro ng 4-piece program. 4-piece po yung amin, hindi po 5-piece. 93 million na PhilHealth beneficiaries. Ang haba ko ng listahan, nandito nga 1.5 pages. Pero ayaw nyo ipabasa, ibubulso ko na lang muna.
Alam nyo, kaya ko ma-memorize yun sa buong bansa eh. Pero pag bawat lugar na pupuntahan ko, di ba? Baka na may banggit ko sa inyo yung flood control project namin sa Tarlac, sasabihin nyo, pakialam namin sa Tarlac yun, dito, nasa Cavite ka. No? Pero ang punto lang ko nito, no? Wala akong lugar sa buong Pilipinas na hindi ko pwedeng puntahan. Dahil, di ba, hindi ako nagkulang kanino man. Talagang tumutuo tayo na pagbaba natin sa pwesto, 90 days na lang po natitira, ay talagang masasabi ko, ang layo ng inaabot natin, no, mula sa ating dinatnan. Alam nyo, kanina nga si atin nakita ko kaliwat kanan ng ribbon at saka yung mga bowler. Di ba? Siyempre, maski pa paano. Pag ikaw naupo, yung buhay raw ng politiko kasi, pag pinakiusapan ka ng 9 na beses na pagbigyan mo, na masaya-saya yung tao. Pag umirit ng pang-10, hindi mo kayang ibigay, ang naalala lang ika-10. Yung 9 na maganda, medyo hindi na naalala yun. So, parang hindi natin maiwasan. No? Sabi ko, uupo ko, gagawa ka ng desisyon na mabigat. May matutuwa, may magagalit. No? Hindi naman pwede lahat parati natutuwa sa'yo. Hindi naman siguro parati rin lahat galit sa'yo. Paano kaya tayo pag natapos? No? At sa totoo lang, no? Kahapon nasa Laguna ako, may lumapit sa akin, no? Na Alice, sabi niya sa akin, kanya, panalo ka na! Sabi ko, siguro kamukha ko si Mar Rojas, kaya thank you po. Kasi papasok ko doon yung bata naman eh. Kasi dalawa sila, sa may edad sa bata. Sabi nung bata, Mar Rojas, kamusta ka? Eto, mabuhay. Kailangan ng tulong ni Mar, di ba? Kailangan tulong Lenny. So, teka ko, alam niyo, masyado ako nag-enjoy dito. Baka maubos yung nakalutuho doon na merong luto. Bagong luto pala. Bagong luto. Okay. Yung assistant ko kasi si Jun. Jun, kailan ba huli kumain? Breakfast yata kapon. Yeah, kaya. De, pero balik ako lang ako. No? Yung pag-isipan po natin, no? Yung pinalitan ko 9 at kalahating taon nakaupo sa pwesto. Tama ba? Yung ginawa natin sa 6 na taon, pwede naman siguro ginawa ng 9 at kalahating taon. Yeah? Baka kung ginawa niya, pwede bang itawad ko na yung kalahating taon, gawin na natin 10 taon, no? Yung 10 taon na yon, di ba? Halos, maski may K-12 na sila noon, patapos na yung bata, nag-umpisa termino niya. Tama ba? No? At nasa na kaya yung mga mas may edad? Paano kaya, kung sineryoso nila sa TESDA, yung TESDA po nila, ang pinakamataas na placement rate na pinakita sa akin. Ano yung placement rate? Nag-training ka sa TESDA. Sa loob ng 6 na buwan, ilan na nakapasok ng trabaho? Nung panahon nila, 28%. Panahon natin, 72%. 72%. Ulit, ha? Yung nagpa-training ako sa TESDA, tapos quiet, medyo kabahan ka. Nagpa-training kami sa TESDA at ito na palang trabaho. Ay, kompletohin na natin. Di ba? Ano ba ang kakailanganin ng merkadong makakayahan? Yun ang ituro ng TESDA. Pag nag-graduate yung tao, may papasukan trabaho. Tama ba? Okay. Eh kung ginawa niya 9.5 years o 10 years, no? Bago nung umpisa, di ba? Nung kanyang termino, 2001. Nasa na kaya? Yeah? Alam nyo, yung ginagastos natin, mamaya babanggitin ko konti sa call center, yung BPO. Yung ginagastos natin pan-training ng papasok sa BPO, 1 taon pa lang na magtrabaho, yung nag-graduate doon. Bayad na sa buwis. Sa buwis, ha? Babayad siya ng buwis, lampas yung ibabayad niya sa buwis doon sa ginastos ng bansa para mapag-aral siya. Ibig sabihin po nun, no, pagbayad niya ng buwis, may panibago na naman tayong pwedeng tulungan. Pag yun naman nag-graduate, 1 taon, meron naman. Manganganak na manganganak. At siyempre, hindi naman 1 taon lang magtatrabaho yung mga yan. Baka 30 taon. 30 taon buwis, baka pwede natin sabihin, binigyan natin na isa ng pagkakataon, 30 ang makikinabang. Minimum. Okay. Ngayon, no, yung speech ko, wala dito sa ako, nandito sa puso, tulad ng dati yan. No? Ang importante ko kasi, no, siguro pinakamaganda na ho, paliwanag ko sa inyo, isang narinig ko sa Laysay. No? Nasa Pampanga ho kami, meron yung mga beneficiaryo ng mga programa natin. Tumayo sa entablado, kwento yung kanilang naranasan. Yung isa pong tumayo ay ina, 7 ang anak. Unang-unang bukas po ng bibig niya, sabi niya, ako po isang ina, 7 ang anak ko, iniwanan ako ng asawa ko.
At ang kinabubuhay ho namin, patinda-tinda. Ngayon ako po Kapampangan, baka nagkakamali ako sa pagkaintindi, no? Yung patinda-tinda, ibig sabihin nun, kuminsan nakakatinda, kuminsan hindi. Tama ho ba? Oh. Bubuhayin mo, 7 anak mo, parang patsamba-tsamba. Okay. Sabi niya, dahil sa 4Ps, no? Dahil sa 4Ps po, yung 3 anak napatapos na ng high school. Yung 3 anak na natapos ng high school, yung isa po, high school equivalency, lahat may trabaho ng permanente. So lahat po nung kadamay na niya sa pag-aalaga pa ng 4 na anak na natitira. At sabi nga niya, kung hindi dahil sa 4Ps, hindi ko nagawa to. Okay. Siguro yung pinaglalaban natin, simpleng-simple. Kunyari ho, yan nanay na yan, yung iba pang parehong sitwasyon, tumayo sa entabladong to. Sinabi sa ating lahat, alam po nyo, laki na ng tinulong nyo sa pamilya namin. No? 3 sa 7 anak ko, nakakakayod na ng sarili, nakatayo ng sarili mga paa. At baka hindi man nyo naramdaman o hindi man nyo alam na nakatulong kayo. Dahil yung buwis nyo, ginamit natin pantustos dito sa 4Ps. Di ba? Kadalasan pag hinihingan tayo ng tulong, may nanlilimos, bunot. Di ba? Sabi ni Mel Sarmiento sa kanya sa Samar, no mayor siya, pag nagpatawag ng meeting yung PTA, uuwi yung bata, sasabihin sa magulang, patay, tatay, ambagan na naman. Di ba? Di ba, every time na matutulong tayo, maski pa paano, bunot. Dito, no? Hindi tayo diretsuhan bumunot, nagbayad tayo ng tamang buwis, nakatulong tayo, hindi lang nung nanay sa Pampanga, no? 4.6 million na kabahayan na ang tinutulungan natin itong taon na ngayon. Mga 23 million pong katao yan. Okay. So, tinulungan mo, ano ba kondisyon ng 4Ps? Manatili anak mo sa pag-aaral. Pag natapos mag-aaral, may dagdag na kakayahan, mas madali ma-empleo. Tama ho ba? Pwede pa natin expand yan. Dahil lumalaki ang ekonomiya natin, lumalakas sa resources ng gobyerno. May mga scholarship program na sa college para rin doon sa 4Ps na beneficiaryo. Pwede natin palawakin yon. Pero hindi ko na magagawa yan. 90 days na lang po ko. Okay. So, ang punto ho nito, no? Simple-simple lang. Kayo na nagsabi, malaki ba ang pinagbago ng Pilipinas simula noong 2010 o hindi? Lahat ba na nangyayaring to, di ba? Kung maliwanag na malaki ang pinagbago, no? Tanong dito. Sabi ko kasi nung isang araw, may meeting kami. Marami na tayong mga kababayan. Kumbaga, noong 2010, di ba, bumalik rin tayo sa internet, tumingin tayo ng dyaryo nung araw. At kayo, palagay ko, may mga kaibigan kayo. 6 years ago, pag nag-uusapan, baka kadalasan, mababasa natin sa dyaryo, dami ng Pilipinong lumilikas sa Pilipinas. Nawala na ng pag-asa. Tama ho ba? No? Ngayon, no, nagbabalikan na. Hindi ko naman sinasabi, marami nang bumalik. No? Mga 600,000 ang estimate ng mga OFWs natin bumalik na. Pero ang punto ho nito, yung may mga kababayan raw tayo, sabi nila, maski sino magpatuloy niyan, nakabuelo na tayo, hindi na tayo pwedeng umatras pa. Naniniwala ho ba tayo na gano'n na sitwasyon? Na maski sino piliin natin pinuno, no? At matutuloy-tuloy ang nangyayari. Paano ho kumanhid? Paano ho kung nang bobola harap-harapan? Paano ho kung hindi man natin masabi ng bobola pero hindi alam ang sinasabi? Paano ho kung nagsasalita ng, di ba? Yung isa ho kasi, sabi niya, tatakbo ko, hindi ako tatakbo. Tatakbo ko, hindi ako tatakbo. Napilit akong tumakbo. Pag ako naging pangulo nyo, ayusin ko itong problemang to. Pag di ko na ayos ng 6 na buwan, magre-resign ako. Ako. Tanong lang ako. Yeah. Tatanong lang ako. Sasabihin na naman bukas, nag-aatake. Hindi ako, mamamayan rin ako, pwede rin ako magtanong. Yeah. Yung, di ba kasabihan, lalo ng Tagalog, ang kasalan, hindi pareho ng kaning mainit na iluluwa pag napasok. Tama ba? Bay, pag dito, parang kinasal ka sa bayan eh. Yeah? Hindi naman tayo pwede may kontrata na prenuptial agreement. Yeah? Pag ako, di ba, lahat na tumatakbo, nagbobolontaryo eh. No? Wala namang pinipilit na, tumayo ka dyan, mag-file ka ng certificate of candidacy mo, tumakbo ka. Hindi o, kusa. O, ako nung punta sa inyo, ano ba pangako ko sa inyo? Iiwan ako, di hamak mas maganda sa dinatnang ko. No? Ibig sabihin po nun, sa 6 na taon, masaya ang panahon, malungkot ang panahon, nakaka-uplift, nakaka-despair, nakaka-frustrate, sa hirap, no? At sa ginhawa. Bay, walang bitawan. Yeah? Meron tayong kontrata. Pero pag tumatakbo ko pala, nagsasabi kang
Pag ganito, resign ako. Pag ganyan, resign ako. Pag gano'n, resign ako. Sandali lang, boss. Di ba? Gusto mo ba o ayaw mo? Pakiliwanag naman, kuya. Tama ho ba? Makatwiran ng tanong yon. Okay. So, ulit-ulitin ko lang ho. Kung palagay nyo, etong tinahak natin daang matuwid ang tama, no? Sa akin no? Punta muna tayo kay Leni Robredo. Tingnan, marinig lang yung si Leni, makausap nyo si Leni, makita rin yung litrato ni Leni, no? Muwi kayo mamaya. Sa pagtingin pa lang sa kanila, sino kaya dito ang pwedeng pagkatiwalaan na tumatakbong Vice President? No? Picture pa lang, lamang na si Leni. Pero pag narinig nyo magsalita, talaga namang buong volume nyo, naiba yata talaga to. Alam nyo, talagang matatag na tao si Leni. Huwag ko nang babanggitin lahat ng pinagdaanan niya. Pero ang punto lang ho nito, no? Napilitan siya sa distrito niya. Namatay si Jesse Agosto, Oktubre. Yeah? Agosto, Septembre, parang, siyempre, pagbaba ng luksa, lahat no, nando sa Septembre. Oktubre, tapos na tapos na yung 40 days, baka pwede nang ituloy mo yung serbisyo ni Jesse. Marami siguro may bahay. Hoy, 3 anak ang pinalalaki ko. Wala na yung asawa ko. Bakit naman kailangan ako pang magpatuloy niyan? Baka pwede naman, di ba, bumalik muna ng konting normalcy, di ba? Yung aming buhay. Pero, pinakita, kailangan siya. Nasabi rin niya na, kung may magagawa ka, tinalikuran mo, sumama yung sitwasyon, kasalanan mo. Kapahagi natin siya doon. Pareho pa rin niwala. Tumakbo. 2013, mas madali di hamak mag-re-election sa incumbent eh. Tapos pinakiusapan na naman namin, kailangan natin na talagang matinding kandidato bilang pangalawang Pangulo o Vice Presidente. Huwag natin kalimutan hindi spare tire yung Vice Presidente. The minute, no? Oras na may nangyari sa Presidente, kailangan kasing galing, kailangan parehong direksyon, kailangan, no? Kasing dunong, kasing husay ng Presidente yung Vice Presidente. Dahil biglang, bakit sa araw, mapasa bigla lahat sa kanya. Tama ho ba? Ngayon, hindi pwedeng, sige, ibalato ko na lang yung Vice President kay kumpare ko nakiusap ko na. Hindi. Kung gaano ka seryoso tayo sa Presidente mamili, seryosohin rin natin yung Vice President. Okay? Bakit si Mar? Nabanggit na kanina yung BPO Center. No? Maraming nagsasabi, ihalal nyo ko, bibigyan ko yung trabaho. Si Mar ginawa na. Secretary siya ng DTI, Trade and Industry. Nakita niya, kaya natin itong mga call center at ibang BPO industry. Okay? Inumpisahan niya. Ngayon, ang diretsuhang nagtatrabaho sa call center natin, last year pa pala, lumampas na ng 1 million na katao. This year, 1.3 million ang inaasahan na diretso nagtatrabaho. Ngayon, bakit ba diretso? Ano ba ibig sabihin? Meron bang hindi diretso? Yung call center nasa building. Si building merong 7-Eleven, may kainan, may transportasyon na kailangan sa kala. Yung nagtatrabaho sa building, naglilinis. Tinataya mga 3 hanggang 4 na tao, bawat isang pwesto sa BPO, nalilikhan trabaho. So yung 1.3 million, parang maka 5 million na dagdag na trabaho. At hindi lang sa Metro Manila. No? Kalat na po yan sa buong bansa. At ay tutulong sa ekonomiya natin, $25 billion. Okay? Dagdago sa ekonomiya, iikot sa atin, tumutulong palagawin tayo. Si Marho, no? Maganda sanang sabihin, ako Pangulo, sa kalihim ko, isang mahusay na tagasunod. Pero sa totoo lang ang daming pagkakataon, may krisis, imbis na nauna ako, si Mar ang nauna. Sample, Zamboanga, mga 4 na araw sa nauna sa akin doon. Yolanda, wala pa si Yolanda, sinalubong niya doon. Yung ibang opisyal doon, wala. Yung lokal. Si Mar, kalihim na local government nandun, kasama Secretary of National Defense. Lindol sa Bohol at Cebu, nandun. May bagyo humagupit sa atin last year. No? Nasara yung mga kalye, baksak yung troso, baksak yung puno. Kailangan niya ikutin, makita ang sitwasyon doon sa lugar ko sa tumama yung bagyo. Sumakay ng motorsiklo. Nabasa ba nyo sa dyaryo, narinig nyo sa TV o sa radyo, na umikot si Mar para tingnan ang kalagayan ng mga kababayan natin? Palagay ko, ang nakita nyo, si Mar sumemplang ang motorsiklo. Tama ho? So, palagay ko kayo na magtitistigo. Hindi ito ang tao na tayo ng tayo at parating papogi. Yeah? Basta, alam niyo na, pag may maganda, no, siksik doon sa litrato. Yeah. Pag may problema, wala akong kinalaman dyan. Di ba? Kaya, mahirap, no? Mahirap magpaalam sa inyo.
gusto ko sana sabihin, sana tapos na lahat ng kailangan natin gawin. Pero alam naman yun sa tayo nagmula eh. At marami pa talaga kailangan gawin. Yung mga trend na binabanggit ko nga ho sa inyo, no, natapos na natin yung pagre-resolve ng mga batas na nagsasara sa lungad, yung paghahanap ng pondo, yung paggagawa ng disenyo. Ang haba na ho ng proseso. Pero magpapatuloy ho dyan yung susunod. Yeah. Yung 4.6 million, siguro doon ko na lang ko tatapusin. No? Para napansin ko, 30 minutos na yata ako nagsasalita. Eh. Baka dalawin ako ng nanay ko. Bala ko kasi 10 minuto lang. Kaya ayaw naman yung paggamit to. Kaya, mahaba ko tuloy. Pero ang buod ng gusto ko mensahe sa inyo. At pag kinausap natin ba natin mga kabayan, pakitanaw lang to. Balik tayo, no? Dumating yung nanay na taga Pampanga, sumampa sa entablado to. Baka dito sa Cavite, meron may ganun sitwasyon. Eh. Tapos sinabi sa atin lahat, alam po nyo, hindi man yung batid, nakatulong na kayo sa akin dahil yung dating 7 anak ko na hindi namin malaman kung saan nakakainin namin, 3 na ang kadamay kong nagtatrabaho at tumutulong sa 4 na kapatid nila. Kunyari ho, tumuntong sa dito at sinabi sa atin lahat, natulungan na ho nyo kami. Ngayon ho ba na nakakaangat-angat na kami, iiwan nyo kami? Kayo ho ba isusugal nyo na tutuhanang ipagpapatuloy itong programang to? Or ngayon na umasa na ho kami, sa wakas may solusyon na kami, iiwan na naman nyo kami dahil hininto ng ibang grupo. Laki ho pondo ginagastos dyan. Kailangan handa ka na pondohan yan na alam mo. Pag natapos ng high school, edi K-12, matagal-tagal na panahon yun, doon pa lang natin mararamdaman talaga yung biyaya. No? Yung, alam nyo, nung bago akong tumatakbo, yung pinalitan ko pong kongresista sa amin, ang style po niya, kailangan may mapagmalaki. So, gumawa ng waiting shed. O, di maganda ho yun, no? Uy, gumawa ng waiting shed. Ang problema, wala pa ho yung karsada, nauna yung waiting shed. Hindi, totoo yun eh. Oh. Pag sinabi gumawa ng karsada, harap ng bahay ng kapitan namin ng barangay, hindi ko karsada tawag doon, parking lot. Yung barangay service vehicle, eksakto yung semento. Ha? May paradahan, at saka hindi 2 lanes. Ha? Kung ano yung lapad at haba ng barangay service vehicle, ganun kahaba at lapad yung semento. Sa kabila, wala, dirt road. No? Pag nakaharap na sa isang direksyon, doon lang talaga may karsada. So, yun yung isip nagagawa ng 20 years para sa Ternate na Sugbo Road. No? So, ulit-ulitin ko, parang iba na ho ang baitang eh. No? Nakakaangat-angat na tayo ngayon eh. Kinikilala na tayo ng buong mundo na nagbago na yung Pilipinas. No? Parang kada na ho tayo na nadapa, tumayo, magaling-galing na tayo lumakad, patakbo na tayo ngayon, tapos biglang kukuha tayo ng timon, no? O magmamando sa atin. Imbis na alalayan tayo, baka patirin tayo. Ha? Yeah? So, babalikan ko. Sino ba sa atin ang kayang sumugal ng kinabukasan natin? Na pwede naman natin garantiyahan na yung nangyayari ngayon, di ba? Hindi lang magtutuloy-tuloy, pero lalong lalakas pa. So ako po, matinding pakiusap ko sa inyo. Pagdating na ikasyam ng Mayo, pare-pareho boto natin eh. Di ba? Kaya ko ba mag-isa? No? Malamang, klaro, hindi. Kailangan kong bawat isa sa inyo tulad ng dati. Mula nung pinag-umpisa namin, ano ba pinagmamalaki namin? No? Kasama namin ang sambayanan na siyang boss namin. No? Sanib niyo yung lakas niyo sa amin. At talaga naman, uhubugin natin yung isang kinabukasan na pare-pareho tayo nakangiti. Sana ho, no? Hindi naman sa 2022, nagkabali tayo dito sa 2016. Lahat tayo nakatingin sa baba. Tapos ang kinakanta natin, bakit nagkaganito? At mangyayari ho yan. Kung pabaya tayo, tama ho ba? Pag pinabayaan natin yung mga maiingay na nagsasalita, baka may makumbitsing alanganin, mukhang sila talaga. Kailangan makipagsabayan tayo. Yun ang demokrasya. Palitan ng pananaw. Di ba? At kung tama yung mensahe natin, tayo sasabahan. No? Pero ulitin ko, kaya ko ba mag-isa? Hindi. Kaya ba ni Boy Bloom mag-isa? Kaya ni Manon Del mag-isa? Hindi. Kaya ni Aika, ni Paulo, ni Mar, ni Lenny? Siyempre wala ho. Ang lakas natin para natin nagsisimula dahil nagbuklod-buklod tayo. Tumutungo tayo, tumakakbang tayo sa tamang landas. Yan po ang tinadaan. 35 minutes na yata. Kaya magpapaalam na ako sa inyo. Bakit hindi na ako makabalik ho sa Cavite? No? Yung
Hindi, pag ano na, baka honeymoon. No? Okay. Ngayon, siguraduhin nyo, miyembro kayo ng PhilHealth. Hindi natin check kung kailan magkaka-honeymoon. Importante, i-maintain na natin ang kalusugan natin. No? Hindi, pero seryoso, no? Talagang, alos lahat itong pagsampakunan itong lahat sa mga araw na ito, nagpapaalam na rin tayo. 90 days na nga ho. No? At, siyempre, importante ho sa akin, lahat ng pinaghirapan natin, no? Lahat ng binayaran natin ng pawis, luha, dugo, no? Yung maging permanente ng pagbabago to. Itinulak ko po, no? Sa makakaya natin, sa tulong nyo, ang pwede natin gawin. Ulitin ko, sobrang dapa tayo nung tayo tumuntong. No? Nag-aalala nga ako na baka mainip kayo sa pagbabago, ipagtabuhin nyo ko. Pero nakita ko nga si ate, kaya touch ako. Kompleto sa ribbon at sa bowler. Pero noong 07, wala pa kaming bowler. No? Kaya talaga namang kayo ang susi pa rin. Tayo yung lahat ang gumawa nito. Tayo yung lahat ang magpapatuloy nito. Wag natin talagang pabayaan ng bansa. Tulungan natin sagad-sagad si Mar at si Lenny, 10 natin mga sumasama team. Maganda po po. Maraming salamat po sa inyo lahat.